Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin ngayon is Nissan. At baka magtaka kayo mga boss na minention ko sa aking title na DE17 RO6A engine. At Nissan tong ni-review ko. Ayan, at nagpalit pala tayo dito ng radiator fan. Kaya ito yung ginawa kong reference topic natin ngayon mga boss. Dahil ang engine pala nito is RO6A. So ibig sabihin, rebrand lang to ng Nissan. Ayan, Suzuki Motor Corporation pa rin ang gumawa nito, RO6A engine. So same lang sila ng engine ng DE17. So what's for that? Marami na kasing nagtanong sa atin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page at TikTok account. At ngayon sasagutin ko ang lahat ng nagtatanong bakit nga ba matipid ang DE17 or RO6A engine. Sa tanong na yan may tatlo akong kasagutan. Una-una natin sagot kung bakit matipid ang DE17 or RO6A engine dahil dito mga boss. Yan, papakita ko sa inyo. Itong kanyang throttle body. So kung makikita nyo is electronic throttle body na siya. So unlike sa DE64 or T6A engine, yung throttle body niya is manually operated pa siya dahil may cable na nakakabit dyan sa kanyang throttle body. Although may TPS na siyang gamit pero hindi pa rin siya 100% na accurate nga boss. Bakit ko nasabi yan? Dahil yung butterfly niya or yung throttle valve niya is hindi kontrolado ng ECU. Ibig sabihin pag tapak ko na accelerator, buka agad yan. Ngayon ang gagawin ng ECU is magkukuman siya sa injector na dadamihan yung fuel dahil ang laki ng buka ng butterfly or throttle valve. At magre-resulta ito ng rich mixture sa fuel delivery dahil low RPM pa siya at malaki na yung buka ng kanyang throttle body. At dito naman tayo sa RO6A engine throttle body. Sa electronic na siya mga boss. At kontrolado na siya ng ECU. Wala na siyang cable na ginagamit dahil ang accelerator pedal sa ilalim is may sensor. Ito yung bumabato ng signal kung gaano kalaki yung angle at ibabato niya doon sa ECU at yung ECU na yung magde-decide kung gaano kalaki ang i-open sa throttle body. So hindi yan basta-basta mag-open ng malaki mga boss kahit na ibaon mo pa yung accelerator. At ibig sabihin mas accurate na yung air and fuel mixture dahil kontrolado na ang hangin at saka fuel delivery. At magre-resulta yan into fuel efficiency kahit sa anong engine running condition. Kaya yan yung nakikita kong isang dahilan kung bakit matipid ang RO6A at mga modern engine na naka-electronic throttle body. At punta naman tayo sa number 2 kung bakit matipid ba ang RO6A engine. So, dahil dito mga boss, advanced na yung mga sensors nito. Yan, makikita ninyo, iba na sa T6A engine. At dito sa kanya oxygen sensor is dalawa na rin to. May mga DE64 din na dalawa na yung sensor. Pero ito is mas advanced na. Kaya mas accurate na yung nababasa ng ECU at accurate na rin ang maibabato ng ECU. At punta naman tayo dito sa ikatlo, yung pinakalas na dahilan kung bakit matipid ang RO6A engine. So andito ang dahilan mga boss sa ilalim ng cover na to. Dahil ang engine na to is VVT na or variable valve timing. So kung makikita nyo yan mga boss, yan yung actuator ng oil pressure regulator na nagkukontrol ng oil patungo sa kanyang VVT. Timing sprocket na nakikita nyo dyan sa picture. Halimbawa, magkukuman na yung ECU na mag-activate na yung VVT niya. Yung regulator actuator ng oil is mag-o-open yun. At pupunta yung oil sa apat na compartment nito. At yung ECU yung magde-decide kung gaano karami yung oil na ilalagay dyan sa compartment. At ganun din kalaki yung i-advance niya or iikot niya. Kaya during high speed at RPM, mas maaga mag-o-open yung mga intake valves. Kaya more air ang papasok. At magre-resulta ito ng good combustion at magre-resulta ng high power at the same time fuel economy at more cleaner burn. At may mga engine din na dual VVTi. So ibig sabihin dalawa na ang kanyang actuator, so dalawa na ang nagpapagana doon sa intake at exhaust na camshaft. At maraming version ng VVT mga boss. So gagawa na lang tayo ng video separately dyan. At kung umabot ka sa panonood sa video na to, huwag kalimutang i-share, pusuan at paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel at paki-follow sa ating Facebook page. So that's it. Yan yung tatlong dahilan kung bakit matipid ang DE17 or RO6A engine. Sana may nakuha kayo at thanks for watching at God bless sa lahat. See you at the next video.